Magandang umaga mga kamanok. Pang 7 days na lang natin. Egg incubation. Yan. May umaga, medyo tinanghali na naman tayo ng gising. Kaya first thing in the morning, lilinis muna tayo ng paligid. Pero bago yon, meron po tayo isang kamanok na nag-comment o nag-message po sa akin sa messenger po natin. Ang problema ni kamanok ay ito. Yung manok daw niya hindi tumataba, pero napurga naman na niya at napaliguan, pero di pa rin siya tumataba at maputla po siya. Ano po kayang pwedeng igamot? Alam mo kamanok, nagkataon na tama-tama yung message mo sa akin, kasi meron din ako isang manok dito na sitwasyon ay kaparehas na sa'yo. Mga kamanok, bago ko sagutin yung tanong ni kamanok, maglilinis muna ako ng paligid, papakain na maalaga natin, proceed tayo sa ating katanungan. Magandang umaga, let's go. So ayan mga kamanok, pang 7 days na nila ngayon. Okay pa ang tubig, marami pang laman, hindi pa i-refill. Okay mga kamanok, balik tayo sa topic natin tungkol sa problema ni kamanok na malakas daw tumuka ang manok niya pero maputla at hindi tumataba. Meron din akong sitwasyon na ibabahagi sa inyo, kasi itong hawak kong manok mahina ang panunaw. Yan po. Pero sa ngayon ko na siya for recovery na, nakaka-recover na siya. Ang naging problema nito kamanok, kapabayaan ko na rin siguro, kasi nakakatuka ito dati ng madumi sa kanya, sa paligid niya. Noong nakaraang buwan, halos 1 linggong umuulan, so hindi tayo masyado nakakapaglinis ng paligid. Sa sobrang dumi ng paligid, siguro nakakain siya ng dumi, kaya humina ang panunaw niya. Isa sa mga nagiging cause din ng sakit nila yung kagat ng lamok. Kasi ang lamok, nakakapagsalin po talaga ng sakit yan, maging sa tao. Bago po ang lahat, gusto ko lang pong i-explain sa inyo na ang aking pong mga ibinabahagi dito po sa aking channel ay based lang po sa mga observation ko at sa mga na-experience ko na. Sa case po ni kamanok, na yung manok po niya, puro po tayo manok. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Ikaw pala ming ming lang ming ming. So yun po. Na yung alaga po niyang manok malakas na tumuka pero hindi tumataba at maputla. Baka maingay. Baka po hindi niya napainom ng antibacterial. Baka hindi mo na bacterial flushing sa manok. Maaaring yung manok mo baka may lihim na sakit. Ano ba yung bacterial flushing?
Ang bacterial flushing po mga kamanok, yun yung paiinumin mo siya ng antibiotic within 3 days. Well, kung meron po mga nakakasubaybay ng mga videos natin, kagaya na lang po nung latest na in-upload ko, na meron po tayong isang stag na nagkasipon na talak. Yung proseso po ng pagpapainom ko, sa loob po ng isang araw, 2 beses. So sa pagbabacterial flushing, may pagkakapareho po. Kasi pag nagbabacterial flushing po ako, isa sa umaga, isa sa gabi, and then kinabukasan ng umaga, isa po, paiinumin ko po sila ng antibiotic. O, isang antibiotic sa umaga, isang antibiotic sa gabi, at isang antibiotic kinabukasan ng umaga. Yan po, sana po malinaw sa inyo. Yan, ano antibiotic ba ang pinaiinom ko? Depende po sa inyo yan mga kamanok. Kung ano po yung gusto nyong ipainom sa mga manok ninyo. Pero ako po, ang pinaiinom ko ay Premoxil. Pang bacterial flushing ko po sa kanila pag pinapaliguan ko po sila, saka pinupurga. Para po siguradong yung sakit mapa-flush. Kung meron man po silang nararamdaman na sakit, mawawala po yun. Ibig sabihin, gagaling sila. Okay. Sa sitwasyon po nito, ang ginawa ko po, hindi ko na na-video kasi nawala na sa loob ko eh. Ito medyo nakaka-recover na yan. Tumataba-taba na po siya. Pumayat din po to. Pumayat pero hindi naman siya nagkasipon o halakman lang. Ang naging problema nga lang, humina yung panunaw niya. So, ang ginawa ko, True Grits. Disclaimer po ulit mga kamanok ha, hindi, para naman po hindi bias sa ibang mga mga gamot na ano yung mga kumpanya ng basta disclaimer po mga kamanok, wala po akong ni-endorsong supplement, vitamins at antibiotics sa mga nababanggit ko pong produkto. So, ang process pong ginawa ko sa kanya, True Grits, 2 beses isang linggo. Hanggang ngayon, kan pa rin po siya. Ganun pa rin. Hindi ko sabihin, tuloy-tuloy pa rin po ang procedure. Tuloy pa rin po yung pagdagamot ko sa kanya. Yung ginagawa natin. So ngayon, pagkatapos po niyang kumain, pinainom ko ulit siya ng True Grits. Isa po. Tapos, mauulit po yon sa bukas, Lunes, sa Miyerkules na mga kamanok. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto niyo ipainom sa mga manok natin, yung pampaganang kumain. Ako po, ginagamit ko po sa kanya ay Promotor. Promotor po. Yung pampaganang kumain. At maintain ng katawan. Subok o laki ng katawan. Yung Promotor po, isa rin po yun sa mga ginagamit for conditioning. So dahil hindi naman siya kinukondisyon, for maintenance, once a week. Tapos once a week, Bolt Flex. Yan po. Yan pong ang pinapainom po sa kanya. Yan po ko sa mga ganung supplement na pinaiinom po sa kanila. Yan po kasi yung tingin ko na mas yung para po sa akin, doon po gumaganda ang katawan nila at saka lumalakas. Pero ganun din po ang ginawa ko dito. Pagkatapos ko po siyang paliguan, binacterial flushing ko siya. And then, pagkatapos ko po siyang paliguan, pinurga ko siya, then bacterial flushing. Ulitin ko po, kamanok, kung papanood mo itong video to, ang pagbabacterial flushing na ginawa ko, sa akin lang po depende sa iyo kung gusto mong gayahin o sa mga ibang nakakapanood. 2 beses po sa isang araw. Isa po sa umaga, halimbawa ngayon. February 18. Nagsimula po ako, pinaliguan ko po siya. Then, pinurga ko. Ayan po, pinurga ko, sinubo ako ng pamurga. Pagkatapos maligo. Okay? And then, sa gabi, hindi ko na po siya pakakainin. Then, magsisimula ako mamayang gabi. Paiinumin ko siya ng Premoxil. Isa.
sa gabi. Okay. Pangalawa po, bukas ng umaga. Wala pa rin po kain yun. Pangatlo, sa hapon, ay sa gabi uli. Walang kain. Obserbahan mo ka manok, pinabukasan, pagkatapos may bacterial flushing ang manok mo. Sigurado, pati yung patoka mo baka mabasag sa sobrang gutom, sa sobrang sabik sa pagkain. Diba? Doon masisiguro mo ka manok na lalakas kumain ng manok mo at ma-absorb talaga niya yung vitamin ang ibinibigay ng pagkain sa vitamin at protein na ibinibigay ng patoka sa kanila. Pero kung sasabihin mo naman ka manok, oo nga, malakas naman kumain yung manok ko eh. Wala namang problema eh. Sa pagkain, malakas naman. Isa pa pong tips, kamanok. Isang tips pa, ang masasabi ko lang kamanok ito. Baka naman yung pagpatuka mo, hindi angkop sa manok mo. Kung ilang buwan na yan, o ilang taon na yung manok mo. Ako kasi kamanok, ang pinatutuka ko sa manok ko, ito po, wala po tayong sikretohan. Maganda hipo ng mga manok ko, tapos magaan. Ito po ito po yung nakahiyangan ko at saka yung hiyang din nila para sa kanila. Ang pinatutuka ko po sa kanila ay Enerton. Nahaluan ko po yan ng crack corn saka hagibis. Mix po yun. Enerton, hagibis, crack corn. Pero mas lamang po ang hagibis. Halimbawa, 3 kilong hagibis, sa 3 kilong hagibis, isang plastic na Enerton, isang supot. Yung nakapack na po yun. Tapos, 1 kilong crack corn. Yan po yung patuka natin sa kanila. Yung crack corn po pala mga kamanok, depende po sa panahon. Kasi po ang mais po mainit sa katawan ng mga manok natin. So halimbawa po ngayon, papunta na po tayong Tagaraw. Ang crack corn po, bali binabawasan ko na po. Halimbawa po, 3 kilong hagibis, 1 pack na Enerton, kalahating crack corn. Ganun po. O kaya 4 na kilong hagibis, 1 pack na Enerton, kalahating crack corn. Depende po yun. Kasi, kagaya nga po na nabanggit ko, ngayon, Patagaraw na, kaya medyo mainit na. Pero, wala pa po tayo doon. Kasi dito po sa Tagaytay, sadyang malamig pa. Pabago ba, lagi ko pong nababanggit to, tinuulit-ulit. Dito po kasi, ang klima, sa umaga, malamig. Sa tanghali, kalagitnaan ng tanghali, mainit. Tapos sa gabi, malamig na po. Yan po sana kamanok. Meron ako na i-advise sa yung pwede mo maging guide o maging panimula para maisaayos mo yung sistema ng manok mo. Baka kasi yung alaga mo baka may sakit sa atay. So, may advice ko sa iyo, pagka ganyan po, halimbawa po may sakit sa atay yung manok natin, huwag nyo na po paiinumin ng mga antibiotic kasi po lalong lalala. Para sa tao rin. Ganun din po sa atin Yung tao, pagka po inom ng gamot, na pwede pong mamaga yung atay natin at maging cause ng sakit o ng cancer o kung ano man pong sakit ang... Hindi po tayo doktor kaya hindi ko po alam. Inihalimbawa ko lang po sa inyo. So yun mga kamanok, kung halimbawa man pong may sakit naman sa atay yung manok mo, siguro kung gusto mo pa siyang alagaan, gusto mong gumaling, papayo ko lang mga kamanok itlog. Maglaga ka lang ng itlog, tapos haluan mo yung itlog ng haluan mo ng tawag dito, yung dog food. Dudurugin mo yung dog food. Tapos pellet. Lilimitahan mo lang kamanok yung grades. Siguro sa 40 grams, mga 10 grams na pellet. Tapos 15 grams na
10 grams na grains, 15 grams na, halimbawa lang to kamanok ha, depende sa iyo yung tansya mo ha. Halimbawa lang po, kasi ulitin ko. Halimbawa po, 40 grams yung pinatutuka mo sa manok mo. Bawasan mo ng grains, 10 grams na lang. Halimbawa, sa 40 grams, 15 grams yung pellet, mga 10 grams yung grains. Tapos, syempre, yung natitirang 15, 10, 25, yung natitirang 15, yung itlog at saka yung na yun. Saka yung dog food. Huwag mo kung may kung may sakit sa atay yung manok mo, huwag mo pong iinumin ng antibiotic. Yun lang po yung payo ko sa iyo. Or pwede kang kumonsulta sa veterinaryo manok. Kasi sinasabi ko naman sa akin lang, experience ko lang naman po. 'Di ba? Hindi naman po para manghula o kung ano man na hindi naman po para magmagaling. Yun po mga kamanok. Yung sa akin lang, through experience lang po yung mga sinasabi ko. So yun po. Magtanong ka sa veterinaryo, baka merong gamot. Kung halimbawa mong may sakit nga sa atay yung manok mo, kung may gamot pa na pwedeng painom sa kanya na hindi makaka-apekto sa atay niya. Pero tingin ko po kasi mga kamanok, yung antibiotic, kung halimbawa may sakit nga sa atay yung manok natin, lalo lang po makakalala yun. At, oo, hindi nga mawawalan ng gana niya sa pagkain, pero hindi talaga tataba. Hindi po ba? At pwede pong maging cause na mamatay at hindi na gumaling. Yung po kamanok, kung gusto mo pa siyang alagaan, kung gusto mo pang yun nga. Kung gusto mo pang alagaan, pwede mo sundin yung mga sinabi ko sa iyo. So yun lang po mga kamanok sa araw na to. Sana may naipayo ko sa iyo kamanok. Sana meron kang nakuha na konting aral sa mga sinabi ko o sa mga nai-advise ko sa iyo. Then yun, hanggang dito na lang po. Hindi ko na po masyadong hahabaan kasi meron pa po tayong gagawin. At marahaba pa po ang araw natin. Conditioning. Meron po nagtatanong sa akin tungkol sa conditioning dito sa backyard natin. I-content ko rin po dito. Wala po tayong sisikreto tungkol sa conditioning. Hindi naman po tayo magaling mag-condition pero nakakatsamba naman po tayo. Okay? So yun po ang bago nyo abangan, yung pagkukondisyon po natin. So yun lang po. Magandang umaga pong muli. Ito pong muli ang PMS Backyard Breeder. Kung napadaan po sa wall ninyo ang ating po channel, huwag niyo po sana nakakalimutan na i-subscribe and like, share. Then comment na rin po kayo kung may mga gusto po kayong i-advise sa akin. Kasi may mga siyempre hindi naman po tayo expert. Tayo po ay willing to learn. Willing po tayong matuto. Sabay ko ng pamamaraan pa ng pag-aalaga ng ating mga manok sa paggagamot at kung ano-ano pa. Napakalalim po nito kaya napakalalim po ng breeding ang ating mga alagang manok. So yun lang po. Maraming salamat po. Ito po muli ang PMS Backyard Breed.